Edukasyon. Ito ba ay isang karapatan o isang pribilehiyo? Ngayon, makita kami na ang mga mahihirap ay walang pinag-aralan. Dahil wala silang pera para sila ay makabili ang kanilang edukasyon, ang mga mahihirap ay dumunong. Naniniwala ko na ito ay isang pinakamalaking dahilan kung bakit ang kahirapan ay isang malaking problema sa Pilipinas. Kung ang mga tao ay walang edukasyon, ang mga oportunidad nila ay magiging limitado. Ang mga tao ngayon ay may estereotipo na ang mga hindi mag-aaral ay hindi matalino at kung saan sila rin ay hindi marunong magtatrabaho. Dahil sa estereotipo na ito, mawalan ang oportunidad nila para sa hanapbuhay. Makita kami ngayon na ang mga tao walang pinag-aralan ay hindi marunong kung paano pamahalaan ang kanilang pera. Sa paggamit ng kasawian ng mga mahirap at ang mga taong walang edukasyon, ang mga mayaman ay abuso ang mga mahihirap at ang mga taong walang edukasyon. Makita kami ngayon na ang mga mayaman ay manunuba sa mga mahirap at sila rin ay nakawin ang kanilang mga ari-arian. Ang karunungan at ang edukasyon ay katumbas sa kapangyarihan. Ang edukasyon ay nagbibigay daan sa isang tao na makaroon ng maraming oportunidad para sa hanapbuhay sa hinaharap. Ang edukasyon ay pwedeng baguhin ang isang tao at kung saan ang edukasyon ay baguhin ang isang buong bayan. Kung ang Pilipinas at ang mga Pilipino ay nagbibigay ng edukasyon sa lahat, ang lahat ng tao sa bayan ay hindi magdusa sa kahirapan dahil ang edukasyon ay nagbibigay daan para sa lahat sa maraming oportunidad. Ang karunungan ay aming paraan sa pagkikipag-ugnay ng mundo at ito rin ay nagbibigay sa amin na isang pananaw sa buhay at kung paano kaming mabuhay ang kaming buhay. Sa palagay ko, ang edukasyon ay isang karapatan ng mga tao. Ang lahat ng mga tao ay may karapatan para sila ay nagbibigyan ng tamang edukasyon. At ang karapatan na ito ay hindi dapat inialisin. Sa Kabanata 50, makikita kami ang kahalagahan ng edukasyon sa konteksto ng pamilya ni Elias. 60 taon na nakakaraan, isang tenedor de libro ang lolo ni Elias sa isang empresa ng isang negosyanteng Espanyol. Isang araw, nasunog ang tindahan ng negosyante. Kahit na walang kasalanan ang lolo ni Elias, inakusahan ang may-ari kay lolo. Pero ang problema niya ay wala siyang pera upang bumili ng isang abogado at wala rin siyang pinag-aralan kaya hindi siya sinabi kay mga may-ari ng tindahan na wala siyang kasalanan. Pagkatapos, ang lolo ni Elias ay makukuha ng parusahan at makita rin kami na ang lola o ang asawa ni lolo ng Elias ay magiging isang babaeng na ipagbili ang kanyang katawan. Dito, makita kami ng kahalagahan ng edukasyon. Kung may pinag-aralan ang lolo ni Elias, hindi siya kailangan magdusa sa isang bagay na hindi siyang ginagawa. Sa hinaharap, makita kami rin na maging mas mahirap ang pamilya ni Elias. Si Jose Rizal ay nagsulat ng Noli Me Tangere para siya ay magbigay ang karunungan para sa mga Pilipino kung bakit ang mga kasira ay hindi patas at hindi makatarungan. Kung si Jose Rizal ay hindi sumulat ang Noli Me Tangere, ang mga Pilipino ay hindi labanan ang mga kasila at ang mga Espanyol ay pagtulay ang inabuso sa mga Pilipino. Ibig sabihin, si Jose Rizal ay nabibigay ng mga Pilipino ang tunay na kahulugan ng kalayaan para sila ay labanan ang mga kasila at maging malaya. Sa palagay ako, ito rin ay parang isang edukasyon o isang karunungan para sa Pilipino. Sa Kabanata 53, makita kami na ang Gobernador Ducilio ay hindi pakinggan ang kalooban ng marami at kung saan ipinahuli si Don Filipo
ang mga sibil pero pinakawalan ang mga gobernadorsilyo na ito. Dahil magalit si Don Filipo sa ito, nagbitiw siya sa gobernadorsilyo. Pagkatapos, si Piloso Potasio ay nagbigay ng ilang payo para sa Don Filipo. Makita kami dito na siya ay dapat maging isang modelo sa mga tao bilang isang simbolo na labanan si Don Filipo ang mga gobernadorsilyo. Dito, makita kami ang kahalagahan ng edukasyon. Dahil nag-aral si Piloso Potasio sa Europa, parang nag-alam si Piloso Potasio kung ano dapat ang gawin ni Don Filipo. Ibig sabihin, ang mga taong may pinag-aralan sa konteksto na iyon at ngayon ay magbigay daan ang maraming oportunidad sa isang tao. Sa kabanatang ito, makita rin kami na ang karunungan ay tumulong kami kung paano kami ay gawin ang tamang desisyon sa maraming konteksto at sitwasyon.